mastermind sa pagdukot kay former President Rodrigo Roa Duterte kilala na. Ayon pa sa abogado ni Tatay Digong na si Attorney Nicholas Kaufman. I think that the real prosecutor in this case, former President Rodrigo Roa Duterte's ICC case, is actually in Manila. Sitting in his palace, he is the person who threw President Duterte over to The Hague. He is the person who used the office of the prosecutor as a tool in his political campaign, and it won't work. Palagi ngang sinasabi noon ni Marcos Jr. na hindi siya makikipag-cooperate sa ICC, pero noong October 2024, unang napabalita na pumasok ang ICC sa Pilipinas at nagstay pa mismo sa hotel na pagmamay-ari ni Zaldico. Si Zaldico ay ang partner at best friend ni Martin Tambaloslos Romualdez. 5 buwan daw na pinagplanuhan ang iligal na pag-aresto kay former President Rodrigo Roa Duterte at dalhin sa ICC sa The Hague, Netherlands. Sa latest nga na update na bisto ni Senador Bato de la Rosa na ang mga investigator ng ICC pala ay nasa Pilipinas na naman ulit. Sa isang hotel daw sa Pasay, Manila, ipinatawag ang mga retiradong mga police officer para papirmahin ang affidavit para gawing dagdag na ebidensya laban kay former President Rodrigo Roa Duterte at Senador Bato de la Rosa. At tinakot pa daw ang mga pulis na kapag hindi sila pipirma sa affidavit ay idadamay sila sa kaso. Nakatakdang maggandak ng Senate investigation si Senador Bato de la Rosa sa mga kampon ni Marcos Jr. kung sino-sino ang nagsabuatan, at sa mga lumabas nga na mga balita na labas-pasok ang ICC sa Pilipinas, kumpirmadoan niya na ang nasa likod ng pag-aresto kay Tatay Digong. Dahil hindi makakagalaw ang DOJ, DILG, DFA, DND, PNP kung wala itong basbas ni Marcos Jr. Sa sinabi nga ni DILG Secretary noon John V. Cribulla na group effort ang kanilang ginawa para hulihin si former President Rodrigo Roa Duterte, pero hindi na niya ito inamin noong nagkabukingan na.